So, welcome dito sa Psychology Then and Now. Ito yung mismong part ng chapter na mas ma-appreciate sana natin ninyo yung mismong psychology. Yun. So, sige, simulan na natin. Bali, syempre, importante na maipakita din natin yung localized na ano natin, no? Mga Filipino psychologist. Oo, para naman hindi lang laging Western yung alam ninyo. Although I think important na magkaroon din kayo ng ano no, parang sarili ninyong mga research pagdating sa psikolohiyang Pilipino o kaya inaanyayahan ko kayo na i-search nyo yan. Kilalanin sana sila. Yan. So, yung nakikita sa picture ngayon, yung nasa unang figure dito, yan si Father Jaime Bulatao. Ayan. Napakagaling niyang psychologist. So siya ay from the introduction na nasasabi ko kanina, Father Jaime, di ba? Father, so ibig sabihin, pari siya, Jesuita siya. And magaling siyang psychologist, marami siyang contribution sa ano natin sa ating profession. And isa sa pinaka talagang na-amaze ako sa kanya nung narinig ko yung kumbaga experience at saka story tungkol sa kanya. So, 'di ba, ang paniniwala natin sa ginagawa natin, 'di ba? Yung psychology ay kumbaga parang ano siya, nakafocus siya dun sa scientific method, etc. 'Di ba? Like kailangan objective, kailangan parang yung criticism nga na iba, reductionist yung approach kasi kumbaga yung human behavior nire-reduce mo to certain things or certain concepts. Pero syempre dapat sa practice natin hindi ganoon ano. Pero commonly ganun yung criticism kung minsan dun sa ibang approach ng psychology. Sa kanya, bukod sa pagiging objective, meron siyang part ng practice niya na kung saan talaga nandun siya sa community. At the same time, inaakma niya yung mismong approach niya sa kung ano yung need ng mismong mga, ayan halimbawa, ng mga patients niya or clients niya. Ang narinig ko sa kanyang isa sa pinaka ano no, parang powerful na approach, marunong siyang mag exercise. O yung exorcism. Ayun yung mga sapi, ganyan. So may mga na-encounter na sinasapian and all that. Si Father Jaime kaya niyang gawin yun. Oh, and habang pinag-uusapan namin nung kaibigan ko yun, kasi taga-Ateneo yun, yung friend ko na psychologist din. Sabi ko, ang galing niya, no? Kasi yung language, yung approach, yun yung pasok sa kung ano yung needed ng kultura natin. Kasi sa atin, normalize naman yung usapin ng sapi, 'di ba? Yung may mga demonyo, ganyan, yung mga sinasapian, ng mga spirito, ganon-ganon. Tapos yung nawawala sa sarili, bahagi siya ng kultura natin. Hindi siya something na abnormal. Normal siya kung titignan natin siya kasi part siya ng culture. Pero syempre, kapag papasukan mo siya nung kung ano yung profession natin, like psychology, tapos masyado kang westernized mag-isip, pwede mong sabihin na, okay, may ano to, no? Ito yung mga positive symptoms ng psychosis. Pwedeng siya ay merong skits, ganyan. So, pwede mo siyang i-diagnose ng ganun. Kung hindi ka marunong umakma, sa kung paano mo tinitignan yung lens ng abnormality, kung hindi ka nagko-contextualize. Siya, bukod dun sa kung ano natutunan niya, kaya niya i-contextualize. 'Di ba? So, kung titignan mo, sa approach niya, ang galing. Kasi, kung totoo man talaga na ganun yung nararanasan at nararamdaman ng isang tao, yun kasi yung parang, syempre yun yung mga labels, 'di ba, na ginagamit natin sa kung paano natin na-interpret yung mga experiences. Sa level, halimbawa, ng nasa community ng mga Filipinos sa atin, 'di ba, naintindihan natin yung pag yung gumaganon yung parang nawawala sa sarili niya, ganyan, nagwawala, nagbabago yung boses, and all that. Yun yung term natin sapi. So, nag-exercise siya. So, sa level na yun, na-address niya yung concern ng mismong tao na yun. But at the same time, kung hahaluan mo siya at pag-iisipan mo maigi, ang galing niya, napaka-wise niya na psychologist, alam niya pa rin sa sarili niya yun na po pwedeng yung ganong klase ng behavior ay may kinalaman na psychological. Nagigets nyo? Halimbawa, ako may mga na-encounter ako na parang mga ilan sa mga cases na nagkaroon ng ganong situation. Background niya yung pala, nag-dissociate yung bata or yung teenager sa kanyang sarili dahil sa sobrang traumatizing nung mismong experience niya. Yun pala, yung teenager na yun or yung bata na yun ay meron siyang history of abuse, sexual abuse. And commonly, dun sa mga nagkakaroon ng ganong klase ng abuse, nagdi-dissociate yung iba. So parang ito siya presently, pero may mga moments na parang dahil, 'di ba, pag may mga ano yan, triggers,
nagdi-dissociate yung iba. So, pa pwedeng actually, nung pinag-aaralan namin, pinag-usapan namin, pwede no, yung mga may ganong klaseng encounter like sapi, po pwedeng, ano siya, alam mo yun, manifestation ng nagdi-dissociate. Pero siya, si Father Jaime, syempre wala naman siya doon para i-explain yung mga ganong klaseng bagay. Gagawin lang niya kung ano yung akma at the time. So, na-address niya yung psychological, di ba? At the same time, kung ano yung akma doon sa kultura ng mga taong naandun, di ba? Na hindi alienated yung pakiramdam na nagmamagaling ka. So, hindi mo kailangan kasi talagang gawin yun. Kapag psychologist ka, kailangan marunong kang mag-adjust dun sa mga taong tutulungan mo without feeling them na mali yan, ganto yan, napag-aralan namin to, tapos gagamit ka pa ng mga jargon. Wala ka dun to tell them na mas may alam ka o ito yung mga pinag-aralan mo, sa kanila ang gusto lang nila gumaling sila, maging maayos sila. So kaya dapat ang ipaparamdam natin sa kanila ay talagang ganun yung approach. At saka at the same time, 'di ba? Sobrang humbling yung ganong klaseng experience kasi wini-welcome ka ng mga tao na yun sa kung ano yung alam nila na po pwede mong maitulong sa kanila. At the same time, may natututunan ka dun sa experience na yun kasi wow, yung ganong klaseng experience pala na parang very cultural sa atin. Pwede rin pala siya mapaliwanag sa ganitong klaseng psychological level. So para pwede pala siyang pagtagpiin. 'Di ba? Yung ganong klaseng sobrang powerful. So sorry, ang dami kong sabi. Ang dami kong ano, no? Ang dami kong na-connect na kagad sa kanya. Di po ba nag-account yan sa PTSD? Well, may mga ganon na cases po pwede naman talaga kapag kunwari may sexual abuse and all that. Pero kasi, iba-iba kasi siya nag-manifest eh. Pwedeng hindi PTSD sa iba, pwedeng may dissociative disorder pa, or pwedeng, alam mo yon may mga comorbidity pa and all that. So, malalaman mo lang yun pag nandun ka na at ikaw yung nag-handle ng mismong case. Pero again, tulad ng sabi natin, importante ko na contextualize natin yung mismong mga parang pinagdadaanan no nung mga tao. Oo. So hindi tayo nandun para nakalagay sa DSM-5 ito yung mismong ano mo. Ito dapat 'yon. Hindi. Yung DSM-5 or yung Diagnostic and Statistical Manual no of mental disorders, yan ay dapat na ginagamit lang natin as a guide, no? Hindi siya yung parang Bible na, o ito yung mga symptoms, ito na kagad yung disorder mo. Hindi. Kailangan makita mo muna yung context niya. Kasi po pwedeng yung mga nagmamanifest na parang symptoms, no? Na nakikita mo din sa mga particular disorder, ay baka hindi naman yun totally doon, no? Po pwedeng may mga pinanggagalingan siya. So, kaya pwedeng hindi mo siya ma-diagnose ng ganun. And hindi naman requirement na nagda-diagnose ka, especially kung hindi naman talaga kailangan. At saka, yun nga, may mga context talaga tayo para masabi yun, no? Ayan, example na lang para din aware kayo pagsasabing contextualization. Yung bereavement exclusion. Hindi mo kagad pwedeng i-diagnose yung isang tao na meron siyang major depressive disorder kung halimbawa yung kanyang pinagdadaanan ngayon ay may kinalaman sa grief, 'di ba? Kung bereavement, 'di ba? Nagigrieve siya sa pagkawala ng isang taong mahalaga sa kanya. Pero syempre, kapag kunwari meron ka narinig na patient na sinabi niya na nakakakita siya, nakikita niya yung kaluluwa ng taong na yumao, namatay. Nakita niya yun, ganun. Siyempre, di ba pwede mong isipin yun kung masyado kang nakastick dun sa libro, pwede mong isipin na positive symptom nga yan ng may visual hallucinations na siya. So, pwedeng meron na siyang disorder, pwede mo ilagay na ganun, di ba? Pero, papasok pa rin tayo dun sa cultural aspect. Normalize yung usapin ng nakakita ka ng ghost or ng parang kaluluwa ng isang taong yumao kasi nga na malungkot ka, sobrang namimiss mo siya. Yan yung brain natin minsan nagke-create siya ng ganong klaseng image. Kasi nga, ayun namimiss natin siya eh. Sense of loss kasi siya eh. 'Di ba? So dahil part siya ng culture ng isang tao, kapag sinabi niya yun, hindi yun totally minsan literally na nakita talaga niya, minsan pwedeng sa panaginip, dala nga ng sobrang pagkalungkot. So, hindi mo siya pwede i-diagnose ng basta-basta na may skits na to. Kaya may period yan. Before mo masabi na kailangan mo siyang, alam mo yun, pwede nang i-diagnose. Tsaka, baka naman, hindi pa naman talaga, alam mo yun, yung period na yun eh, kung titignan mo, parang bagong-bago lang naman, di ba? Kailan lang talaga nangyari. So, alam mo yun, yung ganong adjustments natin. Ay, sana nakikita nyo kung gaano kaganda yung trabaho natin, no? Anyway, so next, ayan, meron tayong ito si Sinforoso Padilla. Kilala siya dun sa book din niya na Educational Psychology. Pwede niyo rin siya i-search. Si Stefania Aldabalim. Ayan, maganda rin yung contribution niya sa clinical psychology. Alam ko, kauna-unahan, meron din siyang something na first eh.
O, alam ko first clinical psychologist yata. Oo, na babae, parang ganyan. So, pwede mo i-search din 'yon, no? And then we have Virgilio Enriquez, no? Yung ama ng psikolohiyang Pilipino. Yung pag-establish ng Pambansang Samahan ng Psikolohiyang Pilipino or PSSP, yan, siya yun. Siya yung talagang nag-founder nun, no? Founded yan ni Virgilio Enriquez. Tapos maraming mga papel na patungkol dun sa Psikolohiyang Pilipino na siya din yung nag-author. Pwede niya rin siyang i-research, no? At basahin. So, ngayon, psychology then and now, ma-observe natin sa Psychology Today, na ang ginagawa natin, ang focus natin ay hindi laging Western concept yung approach natin. Sa katotohanan, after nyung matuto ng lahat ng mga concepts na pinag-aralan nyo dito sa school, ang goal natin is to depathologize and decolonize yung concepts, no? Hindi, depathologize. Tulad niyan, yung sinasabi ko kanina, hindi lahat ng mga behavior na nakikita ninyong mukhang maladaptive o kaya naman behavior na mukhang unusual ay automatically mayroon na kagad na disorder. Kasi what is abnormal, no, to certain situation might be normal pala under circumstances kasi abnormal din talaga yung nangyari sa kanya, may mga ganon. So, kaya kailangan chine-check din natin yon. Hindi lahat ng mga nararamdamang parang negative ay kailangan i-pathologize. Same way sa kung paano natin, di ba, pinupush forward yung mental health na it's okay not to be okay, di ba? So, paano ba natin malalaman na okay lang yung pakiramdam na di ka okay, di ba? Syempre may certain period yon, but at the same time, hindi porket nakaramdam ka kagad ng lungkot ngayon, automatic may depression. Or moody ka, meron ka kagad bipolar. O kaya naman, masyado kang perfectionistic, meron ka kagad OCD. 'Di ba? Hindi naman lahat ng OCD nagre-reflect sa pagiging organized. Hindi yun ganon. And so on and so forth, no? So dinadepathologize natin yun. Kailangan matutunan ng mga tao na dahil tao ka, you are also capable to experience all sorts of emotions. Negative, positive, parehas yan. So malinaw dito sa sinabi ko, 'di ba? Negative and positive. Yun yung ginamit kong term. Positive kasi it's something na merong congruence sa atin, 'di ba? Feeling na comfortable, feeling na parang feel good yung nararamdaman natin dun sa mga nararamdaman nating positive, 'di ba? Kapag negative, of course, may discomfort, may inconvenience, unpleasant feeling, may tension and all that. But it's not necessarily bad. Kaya pinangalanan natin siyang positive and negative lang na pagkakategorize ng experience kasi para lang ma-describe kung ano nararamdaman mo kapag nandun ka sa mga punto na yon. But it's not automatically bad kapag nakaranas ka ng negative. Kasi ganun natin nakikita ngayon yung mga tao, makaranas lang sila ng mga discomfort or inconvenience, automatically, hala, ano na yan, narcissistic yan. Kahit nag-argue lang naman sila. Hindi naman hindi naman agad narcissistic yung isang tao porque hindi kayo nag-agree, di ba? So, yung mga pop psych terms, 'di ba? Kung saan-saan na siya nakakalat sa social media, namamali na yung paggamit. So, malinaw 'yan sa mga pag-aaral. Actually, kapag sinearch nyo yung isang paper na nabasa ko, sorry, hindi ko na ilalagay minsan yung mga sinasabi ko kasi it's something na matagal ko na kasi nale-lecture. Pero pwede nyo naman makita yung mga papers na na-mention ko. Halimbawa, yung kay Barlow, merong siyang na-mention dun sa isa sa mga paper niya na yung mga emotional disorders, yung pinanggagalingan niya kung bakit nagkakaroon ng ganun kasi we tend to suppress yung mga negative emotions natin. So, at certain point, syempre may mababasa rin kayong paper about suppression. Malinaw naman yun sa ibang papers ng suppression. Hindi naman siya automatically bad kapag nagsusuppress ka. Meron siyang benefit din sa atin. Yes, totoo naman yun kasi nakakatulong siya para makapag-adjust tayo. But if most of the time, nakaka-encounter ka ng mga bagay na hindi maganda at sinosuppress mo siya, nawawala yung benefit na yun. Yung long-term effect niya sa atin, pwede maging emotional problem siya. Eventually, pwedeng maging mental health condition. Tulad ng mga na-mention ko kanina. Kaya, ibig ko sabihin, pag nakaramdam ka ng negative emotion, ibig sabihin dapat marunong din tayo na i-acknowledge siya. Saan nanggagaling itong nararamdaman ko? Bago ko ito maramdaman, ano ba ang nangyari? Kasi again, kaya mo yung nararamdaman, may important information siya sa'yo na gustong sabihin na kailangan mong i-acknowledge para ma-resolve mo siya. Pero kapag sinosuppress mo kasi yung nararamdaman mo, tinatanggalan mo din yung sarili mo ng power to navigate yung emotion na yon at ma-resolve yung problem. Kaya nga, when you feel your emotions, positive and negative, you are also allowing yourself to develop yung healthy way ng pag-cope. Doon na develop yung totoong resilience. Gets? So, yun yung ibig sabihin niya, no?
Ayun. So, pag depathologize natin yun yung idea niya, hindi mo pinapangalanan lahat ng mga negative emotions na automatically disorders. Dapat yun ay malinaw sa atin kapag tayo ay naging psychologist, kayo naging psychologist, or maging psychometrician. Okay? And then when it comes to decolonize, marami sa mga pinag-aaralan natin no sa school ay lagi kasi siyang western concepts, 'di ba? Minsan nga parang inaano na lang pinapackage na lang yung ilan sa mga concepts sa panibagong term. Pero kung tutuusin, ang tagal na siyang na-describe. And minsan, alam mo na, i-share ko na lang din, yun yung way ng ibang mga modern psychologists, no, to market yung kanilang siguro services. Kaya minsan, may mga ganun silang ginagawa. Pero again, nanggagaling pa rin siya sa Western yung mga concept na yun, na po pwedeng hindi akma sa atin talaga, 'di ba? And kailangan natin ma-decolonize yun kasi dapat tayo ang nag adjust doon sa mismong mga tinutulungan natin. Hindi yung parang tayo yung parang mag adjust doon sa mismong mga pinag-aralan. Magbibigyan ka ng example. Kasi ang tagal ko nagpa-provide ng mga training sa psychological first aid. Yung psychological first aid, it's a way for you to teach, tinetrain siya, no? Tinetrain yung mga tao na hindi totally psychologist, psychometrician, anyone, basta na-train nun, nakakatulong yun para makapag-provide sila ng psychological first aid or yung tatawag natin na mental health first aid. 'Di ba? So, yung way na yun is psychosocial support. Kung papagaanin pa natin yung term, psychosocial support, 'di ba? O kaya naman simply, ito na yung word niya, pagbibigay ng tulong sa isang taong may pangangailangan. Okay? So, Western concept din kasi yung psychological first aid. Halimbawa, merong nag-raise na isa sa mga audience na or participants, no? Trainee. Na mama na pong gagawin natin, ganyan. Kasi nagbigay ako ng training sa psychological first aid. Pero pag nandun na sa training, binabago ko yung term na wag natin masyadong gamitin yung ganong klase ng term kasi medyo intimidating siya sa ibang makakarinig. Pwede, yun lang, nagbibigay ka ng tulong. As simple as that. Pag nandun ka naman na kasi sa sitwasyon na magbibigay ka ng tulong, hindi mo naman kailangan pang pangalanan kung bakit ka nandun, di ba? So, simply as nagtatanong ka kung anong need nila, ganun lang yun. Pinag-aralan mo lang siya, ikaw lang yung may alam nun, mag-a-adjust ka dun sa kung sino yung tinutulungan mo. Going back, sabi ng mismong trainee ay, paano po yun? Kasi parang malinaw po sa akin yung psychological first aid, pag-provide siya ng human and psychosocial support, practical support, ganyan. Ang turo po kasi sa amin, yan, turo daw sa kanila, ay kapag nagbigay ka doon ng psychological first aid, maganda daw sana na iwasan na yung pagpo-probe, which is yun naman din yung tinuturo ko, hindi ka naman dapat talaga mag-probe na kasi baka matrigger sila lalo, mahirapan kang i-manage. Ang goal natin sa mental health first aid or psychosocial support tulad nito ay mapakalma sila. 'Di ba? At mabigyan sila ng hope kahit paano dun sa ganung klase ng support. Pero ang niraise niya, iniiwasan natin magbigay ng probe, pero at the same time, at least sa experience daw niya, napapansin daw niya na may mga parts nung session namin na parang tinuturuan ko sila kung paano yung listening skills. O yung listening skills at saka yung skills wherein paano halimbawa i-paraphrase, paano mag-reflect, paano mag-summarize ng conversation kapag nandun na sa situation. Na para sa kanya, as someone na nasa counseling major siya ng masters niya, parang medyo higher level siya ng slide. So parang ang question niya, it's like, sa pinaganohan niya, pinagpuntahan niya ng training na gano'n, hindi masyadong tinuro yung part na yun. Kasi, yun nga, ano daw ang masasabi ko sa gano'n. Kasi hindi nga masyadong tuturo yon dahil baka daw ma-trigger yung mga patient. Sabi ko sa kanya ganito, naiintindihan ko na yung training kasi ng psychological first aid. Ito kasi yung focus niya. Sabi practical care and support. At malinaw dun sa mga structured na mga training, sinasabi doon na hindi ka talaga magpo-probe at tama naman yun kasi nakaka-trigger yun. At the same time, kailangan lang daw nag-quarantine intake kung ano lang yung sinasabi, tinatanong mo hanggang doon lang daw siya. Parang ganon. Sabi ko sa kanya, aminin natin yung makatotohanan na experience natin sa pagpo-provide ng psychosocial support. Naka-encounter ka na ba? Sabi ko, na tinanong mo yung isang taong may problema, sinabi mo lang sa kanya kumusta, tapos umiyak na siya, humagulgol na siya, sinabi niya na lahat ng nararamdaman niya sa'yo. Naranasan mo na ba yon? Sabi ko sa kanya ganyan. Sabi niya, oo. Yun yung issue natin. Sa concept ng psychological first aid na tinuturo sa atin doon,
sa kanila pwede siguro mag-work yon, lalo pa pag individual yung culture nila, individualistic. Mataas yung mismong pagsiset ng boundaries, hindi sila basta-basta nag-express na nafe-feel nila sa isang tao. So, kumbaga yung procedure kung papaano gagawin yung isang bagay, structural siya, masusunod mo yung psychological first aid na yun. Pero tayong mga Pilipino, masyado tayong emotional, at may times, yung mismong pagkakaiba nung ako at ikaw, minsan nabe-blur siya. Lalo pa kapag mabigat na yung problema ng isang tao. Kaya kapag kunwari, kinamusta mo siya, kamusta ka? Lalabas na dun yung nararamdaman niya, oh, hindi ako okay. Ito talaga yung mga, ganito yung nangyari sa akin kanina, inaway, ang dami na. So, yung kamusta pa lang na tanong mo na yun, hindi mo na masusunod yung psychological first aid na, uy, ma'am, huwag ka muna umiyak ka kasi pag sinabing psychological first aid, ito lang dapat ang gagawin ko. Ganun ba gagawin mo? Hindi ba hindi? So, sa training na ginagawa ko psychological first aid, ini-equip ko yung mismong mga trainees ko na malinaw, sumunod tayo sa structure. But just in case, hindi mo may iwasan may isang tao na bibigay talaga siya, dapat equip ka. Paano mo mapapakalma yung isang tao na bumuhos na ng ganon, at the same time, hindi mo siya tinitrigger, at the same time, ikaw hindi ka nagugulat na parang nakakabastos kasi nasasabi mo sa kanya na mamo ko, or parang wag ka umiyak or what, di ba? Na di mo alam kung anong gagawin mo dahil nagpapanik ka kasi ito yung tinuro, tapos ito yung reality. So, kung gagamitan natin siya ng kaangkupan doon sa konteksto ng mismong nararanasan natin bilang Pilipino dahil ganun tayong mga Pilipino. So, i-adjust mo yung concept na yun. So, I think yun yung idea natin when it comes to decolonization, di ba? Hindi porket ito ay tinuro sa Western, mataas yun, magaling sila and all that. Hindi. Maraming mga magagaling dito sa atin na lagi ko na-observe, yung mga nasa Western, kumukuha sila ng concept sa atin, tapos nire-repackage nila sa kanila. Yung mga concept na mga, um, yun, yun, halimbawa sa mga meditation na nga lang, sa mga yoga, hindi naman talaga yun sa, di ba? Hiniram lang nila yung mga ganun kung titingnan, di ba? So, hindi tayo dapat parang tumitingin na parang, wow, ang ano ng kanila. Sa atin, sobrang yaman ng psychology dito sa Philippines. So, importante na dapat marunong tayong maging critical kung paano ina-adjust at inaangkop yung mga concepts na to. At the same time, kayo ay kapag kunwari naging ano na din kayo, psychologist kayo, kaya psychometrist in the future, maganda nagre-research din tayo sa mga na-encounter natin, lalong-lalo na sa community kasi may mga interesting na mga concepts na kailangan pa natin mas ma-expound at ma-research. Halimbawa na lang yung mga research ni Dr. Morales sa UP Diliman, yung concept of diskarte, 'di ba? Oh, ang ganda noon, no? Yung concept of diskarte, ano ibig sabihin noon, 'di ba? Yung konsepto ng hiya, may mga layers pala siya. So, yun yung mga concept na parang hindi madalas parang pinag-uusapan pero sa atin sobrang yaman dito sa Pilipinas. So, ayun yung konsepto natin ngayon, no? Ganito yung nangyari sa psychology sa Philippines ngayon. Sinusubukan natin siyang i-decolonize, i-depathologize, at mas pinapayaman natin yung psikolohiyang Pilipino ngayon sa bansa natin. So, ayan. Sana naengganyo kayo dun sa mga name-mention ko, no? Ito nga pala yung example lang ng mga nangyari. Kasi sabi ko, then and now, di ba? So, syempre, ginamit ko na din ng konti yung book. Pero, hindi tayo magpo-focus dito. Kasi makikita mo dyan, US ito. Kasi yan yung gamit dun sa reference natin. So, i-move forward ko. Pupunta na lang ako dun sa pinaka-specific parts ng history na kung saan, feeling ko dapat dun kayo mag-focus din. Um, Halimbawa sa early era, bilisan lang natin to, yung part na to. So, yung early era, of course, the sciences of astronomy, physics, chemistry, and biology developed gradually over centuries, whereas psychology began as a deliberate attempt to start a new science. Paano nag-start ng new science tong sa psychology? Kung babalikan yung ibang references pagdating sa introduction to psychology at magre-research kayo, na-mention kasi dito yung part ng chemistry. Sa chemistry, yung isa pinakamayaman na nangyari sa kanila, sa discipline nila. 'Di ba nagkaroon ng table of elements? Oo, yung na-discover, parang dinevelop, di ko alam kung tama yung term ko, dinevelop ni Dmitry Mendeleev, 'di ba, yung periodic table of elements. So nandun yung lahat ng mga elements, 'di ba? Chemical. So, that time, nung umuusbong yung ganong klase ng idea, may mga ilang psychologists na at the time na nakakapag-isip na parang similar na approach na kung may mga ganong table of elements,
pag-aaralan ba natin yung mismong behavior ng isang tao, possible kaya na mapag-aralan natin yung behavior ng isang tao by understanding yung mga structure na bumubuo doon sa mismong iniisip niya, parang ganyan. Yung mga specific thoughts na yun, pag pinag-aralan ba natin yun, made-develop ba natin, maiisip ba natin, makikita ba natin kung anong behavior yan, kung ano yung iniisip niya. So may mga ganong mga thoughts na, kaya eventually, makikita din natin na nagkaroon ng, uy, sige, mag-develop tayo ng mga ganong klaseng pag-aaral. Dito na ngayon made-develop yung mga concepts ng structuralism. So, sa structuralism, syempre dalawa yung talagang nag-pioneer dyan. We have Wilhelm Wundt and saka si Edward Titchener. Pero kay Edward Titchener siya mas kinikredit. Si Wilhelm Wundt, siya yung father of modern psychology. Kaya hindi si Sigmund Freud. Si Wilhelm Wundt. Yun yung basa talaga niya, Wundt, no? Siya yung kauna-una na nag-develop or nag-establish, no? Nag-establish ng first psychological laboratory. Oo, sa Leipzig, Germany. Ayun. So, may kita natin yan dyan sa picture. And then, sa time niya, siya din yung nag-measure ng speed of thought. So, alam ko ginawan ko din ng content yan before sa page ko. Oo, pero hindi masyadong interested yung mga tao, kaya alam ko mababa yung views nun. Pero meron yon. Siya yung kauna-unahan nag-measure ng speed of thought. At sa kanya, naniniwala siya na, okay, maintain that the elements of experience were sensations and feelings, tulad na na-mention ko, di ba, parang sa table of elements. Halos ganun din siya sa structuralism. And then maintain your experience partly under your voluntary control, etc., etc. So, dito na-develop yung concept ng structuralism, structures. So, ganun siya pinag-aaralan. Tapos, yung way nila to assess yung mismong behavior ng isang tao is by doing the introspection method. So, sa introspection method, ang gagawin natin, looking inwardly with our own experience. So, by understanding your own experiences, somehow, matutulungan ka or guided ka on how to understand yung mismong behavior or experience nung mga tao din. Ayan. Pero syempre, sa bawat school of thought natin, meron tayong mga nakikitang mga criticism, 'di ba? O may mga problem tayo doon. Ayan. So yung na-mention ko kanina, ito si Willem Wundt. Diyan 'yon, no? Connected na siya doon sa pag-develop din ng structuralism. So katulad ni Wundt, si Edward Titchener, naniniwala siya na yung main question ng psychology ay nature ng natural experiences. Kaya yung approach din ng structuralism ay introspection method. Hindi naman siya yung something na sobrang ano no, sobrang subjective talaga na parang walang sense. May sense naman siya. Pero syempre, yung ganong klaseng method na yun na yung pinaka-advanced that time eh. O, advanced na yan. Pero ngayon, syempre, pag-iisipin mo parang, okay, simply as, aalamin mo lang yung nararamdaman mo or yung mga structure ng mga experiences mo para maintindihan mo yung mga nararanasan din ng ibang tao. 'Di ba? So, yung attempt nila is to describe the structures that compose the mind. Parang, yung na-mention ko kanina, table of elements. So, kapag nakita mo ba yung mga elements ng mismong thoughts, makikita mo na ba, ma-understand mo na ba kung ano ibig sabihin nung iniisip niya. So, ganun yung konsepto ng structuralism. So, by understanding yung mismong mga experiences na to, mababuo natin ngayon yon. Kung ikaw ay isang taong critical, ano yung maiisip mo na parang criticism dito sa approach niya? Kasi ang focus, di ba, nararanasan mo para maintindihan mo yung nararanasan ng iba. So, yun. Tingin nyo, anong criticism doon? Sige nga, ano ang criticism natin sa ganyang klaseng approach? Pag pinag-aaralan natin yung mismong, di ba, nararanasan natin para maintindihan ng iba, ayun, ano kaya yun? Magaling siya eh, kasi nagtatanong siya ng mga description ng sensations ng mga patients. So, yung mga subjects na sinusulat naman talaga niya. And then, kailangan siyempre binavalidate din naman niya. Nakakakita siya ng mga patterns and all that. Pero may problem pa rin tayo dyan, di ba? Kasi kapag pinag-aaralan natin din, minsan yung ating sariling karanasan, di ba? Oo, tapos susubukan natin gamitin yun para maintindihan yung iba. Generalizable ba yun? Yun na lang. Generalizable ba siya? Hindi, 'di ba? Kasi your own personal experience, hindi siya po pwedeng magamit for you to understand talaga
yung mismong experience nila. Kasi magkaiba kayo ng pinanggagalingan. Pero at some point, naniniwala naman ako na may mga similar experience tayo. Pwede rin naman siya maging objective, pero syempre kinukulang sila ng approach dito sa structuralism. No? Ay, so yun lang sa mga criticism doon. By understanding yung mismong personal experience mo, hindi siya pwedeng ma-generalize sa nararanasan ng ibang tao. May times, di ba, doon pa nga kayo nagtatalo, eh sa experience ko, hindi ganyan, di ba? Oh. So it's like the grandfather of the modern self-diagnosing trend. Possible na kasi may mga nararanasan na parang okay ganito ako tapos pero yung approach niya yung mga nararanasan naman nilalagyan naman niya ng mga pattern nire-record naman niya in fairness para kahit papaano magkaroon ka ng specific idea mula dito sa mga patterns na to more likely ganito siya okay naman yung ganong klaseng recording pero kung titingnan mo din kasi masyado siyang laborious and exhaustive yung approach 'di ba na parang ire-record mo lahat yun, tapos syempre may mga nuances siya. So may mga ganong criticism, no? Nakakapagod din yung approach na ganyan. O, kung titignan mo din siya. So yeah, may tendency na makita natin na magkaiba talaga ng karanasan, hindi pwede ma-generalize, plus masyadong laborious yung approach kung titignan. Okay? Then eventually, kaya dahil may ganong klaseng criticism, alam naman natin, nagde-develop ng mga panibagong school of thought kasi nakita na, okay, may mga approach na hindi nagwo-work. So, sige, gawa nga ako ng sarili ko. So, may mga ganyan na, nade-develop din yung mga panibagong school of thought kasi, syempre, may mga criticism nga. Ayan. So, si William James, siya yung recognized na founder of American psychology, no? And may mga terms siya na nakuha, alimbawa, or parang sa kanya nanggaling, like streams of consciousness, ganyan. So, siya yung founder din ng functionalism. Ayan. So, sa sa pag-aaral ng mismong functionalism, dito nakafocus siya doon sa mismong, masyado siyang pragmatism eh. Pragmatism yung approach niya. Like, ano ba yung practical, application ng mga nangyayari. Halimbawa, yung mga pag-aaral sa functionalism ay ano yung mga specific function ng brain. Okay, so ganito siya nag-a-apply and all that. So, nakafocus siya doon sa pagiging practical, no? Compare dito sa nauna natin. So, at the time, sige, i-ano natin, i-move forward natin ng konti. Sa psychophysical function pala, i-share ko lang din. May kita niyo yan sa ibang subject ng ng psychology, like halimbawa sa experimental psychology, madadaanan niyo tong psychophysical function. Tinatry kasi natin at the time na i-incorporate yung mga concepts na natutunan natin halimbawa sa physics. Kasi during the time, sikat na sikat din yung physics and somehow meron tayong urge din to understand yung human behavior and gusto natin na maintindihan na baka pwede natin i-incorporate yung ilan sa mga pwede natin matutunan sa physics para maintindihan yung psychology ng tao. So may mga makikita tayong psychophysical function, ganyan wherein sinusubukan natin lagyan ng mathematical description o yung mismong um, yung way para maintindihan yung human behavior. So may mga mathematical na may encounter kayo. Halimbawa, yung kay Wundt na lang example, meron din siyang mga nai-apply tungkol dyan. Si Fechner, si Gustav Fechner, kung hindi ako nagkakamali, sinubukan niyang pag-aralan yung mismong mga palaka, ganyan. Tapos, nag-develop din siya ng sarili niyang mathematical equation para maintindihan din yung behavior from animals na pinag-aralan niya, sinusubukan niya i-generalize dun sa mismong human behavior. And again, yun din yung natin, no, na-encounter nating mga criticism. Kasi sa functionalism, pinag-aaralan dito kasi yung mga specific areas of the brain. Tapos makita particularly na kung ito yung area ng brain na yun, na-lesion natin siya, tapos lumabas dun sa behavior ng isang tao na ito yung naging impairment niya. So, ibig sabihin, yung part ng brain na to ay may kinalaman na halimbawa sa locomotion or movement. So, ang ibig kong sabihin, kaya ako siya nasi-share, paano nila naintindihan na yung function ng brain na yun ay connected sa ganitong klase ng specific behavior, ay kinukuha nila yung mismong mga animals like frogs, mga pwede rin pigeon, pwede rin rats, ayan. Inililesion nila yung brain. So, pag sinabing lesioning or lesion, parang you will tend to damage yung mga specific areas of the brain intentionally para makita mo kung paano siya magre-reflect dun sa mismong animal. So, kung kunwari meron kang nakita na
unique na part ng brain, tapos alam mo yung part ng brain na yun, tapos nung nilesion mo siya, dinamage mo siya, tapos syempre, di ba may damage yun. Syempre, papalakarin mo yung daga o kaya papakilusin mo siya kung ano. And then i-observe mo, yung dinamage mo yung part ng brain na yun, meron ka bang na-observe na specific parang changes sa behavior niya? Yan, nahirapan ba siya maglakad, nawalan ba siya ng ganang kumain, or nag-overeat ba siya? So, doon mo nakikita ngayon na, okay, yung mga functions of the brain na to, particularly, nakafocus siya dito sa gantong klaseng function. So, ganun yung functionalism, no? Very pragmatic siya sa approach niya para maintindihan yung human behavior. Ito, and then ito. Parang ganyan. So, nagigets nyo, no? Yan. So, nandito din syempre yung mga research pagdating sa vision, sa sensations, and all that. Ayan. Yan na yung mga time na may mga ganun experimental na mga method, no? Na ginagawa. Well, kung titignan natin, unethical din yung ganong approach kasi syempre may mga animals na na-hurt. Ngayon naman may mga animal research na tayo, parang guidelines, tapos may ethics na rin tayo pagdating doon. Pero during the time, ginagawa nila yung ginagawa nila. Oo. Tapos syempre, baka yung question ninyo, paano nila yung na-generalize? Eh, animal naman yun. Actually, yun nga yung criticism din doon. And ginagawa din naman nila, nagsesearch din sila ng mga parang halimbawa, 'di ba mayroon namang mga parang mga tao halimbawa na namatay tapos yung brain nila. So medyo may mga comparison silang ginagawa doon. So yung pinakamalapit na biochemistry ng tao pagdating sa brain ay yung mga rats. Kaya ma-observe nyo sa mga laboratory, di ba, sa mga studies, madaming mga rats na ginagamit. So, kaya yung sinasabi na criticism, eh, bakit yung ginagamit yan, idagayan tapos sa tao? Kasi malapit yung biochemistry pala talaga nila sa tao. Oo, yung mismong pagdating sa mga brain function, pwede mong ma-identify na pwedeng connected siya dun sa ano ng tao. Pero syempre, may mga limitations pa rin. May mga difference pa rin. Kasi nga daga siya, di ba? Pero malaking help siya para mas maintindihan din yung human behavior. At the same time, sobrang daling gamitin yung rats kasi yung rats, ano siya eh, pwede ka makapag-create ng generation, napakadaming generation na kagad yung nagagawa mo kasi yung lifespan nila, tapos pag nanganak sila, madamihan. So, generation to generation na kagad. So, ilang mga generation na yung napag-aralan mo kapag gumamit ka ng rats. So, kung meron kang ginawa sa isang rat, sa itong generation at pag nag-produce siya, makikita mo yung impact no sa buong generation niya. So, yun. So, kaya may mga animal research din tayo pagdating sa psychology. So, di ko lang sure, no, di ko nakita yung buong curriculum ninyo kung may zoology kayo. So, baka, yun, kapag may zoology kayo, ibig sabihin, yun, ina-apply na natin yan doon. May ibang mga colleges kasi ako na-encounter, may zoology talaga sila. Kaya kung bakit siya connected, no? And then at the same time, ito si Darwin, yung animal intelligence, na isama lang din natin siya kasi mahalaga din yung naging role niya sa psych. Actually, isa sa mga current na mga psychologists ngayon ay kumuha na ilan sa mga concept ni Darwin. Particularly si David Buss. No? Si David Buss, meron siyang evolutionary psychology na develop. So, in-apply niya yung evolution pag-intindi no ng human behavior. And malinaw naman sa atin kung sino si 'di ba, si Charles Darwin. So, yung sa theory of evolution niya and yung concept ng natural selection. So, malinaw naman yung natural selection, yung nagsa-survive, 'di ba? All throughout ng mga generation, sila yung pinaka-fit o nag-fit dun sa environment na yung nag-fit sa situation na yon, so sila yung nag-survive. Kaya 'di ba sa kanya nanggaling yung survival of the fittest. Ayun. Yung theory of natural selection na yan, sobrang ano din siya, sobrang powerful din niya na concept, no? Na kung saan sa natural selection na concept, hindi usapin dito kung ikaw yung pinakamatalino or ikaw yung pinakamalakas or kung ano man. Sa natural selection, ikaw yung magsa-survive dun sa pupwedeng generation na to kung ikaw yung akma kapag ina-account natin yung mga conditions like yung environment, yung temperature, yung place, or yung location, etc. So, yung concept ng natural selection, sobrang powerful niya. Oo. So, i-share ko lang sa inyo kung ano ibig sabihin nito. Kasi baka hindi pa rin siya nagme-make sense sa inyo. Kasi nga, ano yan eh, Charles Darwin yan eh.
Meron siyang na-mention na controversial concept, no? Yung concept about dun sa theory of evolution. 'Di ba meron siyang picture na parang unggoy, parang ganyan. Tapos eventually parang nagde-develop into makikita mo dito human. Familiar ba kayo doon? Aware kayo doon? So, question lang, as psych majors, naniniwala ba kayo sa theory of evolution? Yan. So, naniniwala ba kayo sa theory of evolution? Yes? Yes, good. Good. May mga nagsabi ng yes, no? Oo. Pag ako nagturo ng theory sa personality sa inyo, maintindihan niyo kung bakit totoo siya. So, yung theory of evolution kasi is misinterpreted siya ng mga tao. Hindi naman kasi yung sinabi ni Charles Darwin na yung tao ay nanggaling sa unggoy. Mali yung pagkaka-present ng picture na or pag-i-interpret ng picture na yon. Yung picture kasi na yon na unggoy, tapos may ganyan, tapos may ganon, tapos may tao. Hindi sinabi doon na parang nag-transition yung tao from there. Meron siyang tinatawag na lineage. Bawat organism ay may lineage sila. So, kanya-kanya yun. So, iba yung pinanggalingan natin. Di ba? Alam naman natin yun, di ba? O, Homo sapiens tayo. Tama ba? O, maliwanag yung Homo sapiens, di ba? Pero before us, may mga, may mga terms pa tayo na parang Ramapithecus robustus, Homo erectus, yung mga ganon, di ba? Yes, misinterpreted by religious people most of the time, no? Ayun. So makikita ninyo na iba't ibang lineage siya. Hindi siya nanggaling sa unggoy. Kaya kahit tumingin ka ng matagal sa zoo, nakatingin ka ng ganyan, hindi yan mag-evolve into someone else. Hindi kasi yun yung sinabi ni Charles Darwin. So meron siyang tree of life. Doon dinidiscuss kung paano nagsa-start yung mga lineage na to, paano na-develop yung bawat lineage na yon from different circumstances, different conditions, different parts of the world, di ba? So nanggaling tayo sa single-celled and then siyempre, iba-iba yan ang pagkakaroon ng lineage eventually kasi kung iba-ibang part sa iting mundo, iba-iba ng condition, iba-iba yung weather, iba-iba yung temperature, iba-iba yung kung anong place, merong wet, merong dry and all that. Iba-iba ng pagkakadevelop siya. Kanya-kanyang lineage yun. So, kaya iba-ibang mga organism. Pero pag na-develop siya, siya rin po pwedeng, doon naman galing yung mga susunod pa. Ayan. So, para maintindihan niyo yung konsepto din ng natural selection, yung sinasabi ko kanina na parang, hindi ikaw yung makakapagtakda nun sa kung paano ka magsasurvive nun. Kasi pag sabing natural selection, it's something na parang kailangan mong i-take into account yung condition na nangyayari sa paligid natin. Halimbawa, in terms of sa place halimbawa ng Antarctic, 'di ba? Antarctic. Sa Antarctic, 'di ba, malinaw naman doon nandun yung mga polar bears. Yes, 'di ba? So yun din yung mga polar bears. Yung mga bear, although scientifically hindi naman kulay white talaga yung kulay ng polar bear. Sabi nga nila parang may pagka ano yan, translucent, kung di ako nagkakamali. Nagre-reflect lang yung white dahil dun sa paligid, no? Pero generally, syempre, for the sake of simple na explanation, sabihin natin white, ganyan. So yung mga polar bears noon, hindi naman yan laging white. May mga brown dyan na bear. Pero sa theory ng natural selection, eventually, nawala yung mga brown. Hindi sila nag-survive. Bakit? Dahil sa certain condition at sa specific location na kulay white yung buong paligid. So, mas yung color na yon yung pinaka naka-help para mag-survive at mas maging fit yung mga kulay white. So, in terms of reproduction, mas pinipili ng mga ibang bear yung white kasi mas nakakakuha siya ng pagkain, tsaka yun, mas masagana siya pagdating sa pagkain, mas nakakapag-camouflage siya kasi nga white yung buong paligid. Tapos yun, kaya mas madali sa kanya yung hunting. Kung brown ka at kailangan mong mag-hunt, 'di ba? Mahirapan kang mag-hunt kasi sobrang visible ka. Malayo ka pa lang, makikita ka na ng mismong prey mo, makakatakbo sila. So yung concept na yun na parang okay, kaya eventually ano siya no, nawala sila. So mas kumonti sila kaya may kita mo ngayon sa Antarctic puro white. Oh, yun yung idea ng natural selection. Same thing with humans, no? Yung mga ancient humans, ma-observe natin na kasi nagpa-pass down from one generation to the next yan. Kahit ganito na tayo ngayon, may mga certain instincts pa din tayo na nanggaling sa mga forefathers natin. Like halimbawa, pag nasa loob ka ng jeep, naniniwala ba kayo, nagigising kayo? Bigla, nagigising na lang kayo pag nandun na kayo sa place kung saan kayo bababa.
Although sa iba medyo mahina yung instinct, no? Kasi minsan lumalagpas sila. Pero commonly, maraming mga tao na nagsasabi na nagigising sila kapag nandun na sila sa bababaan nila. O kaya naman, nandun sa jeep, tapos, yung parang nag-headbang tayo minsan, di ba? Yung bigla na lang tayong gaganon. Yan, nagigising tayo. Di ba? O kaya naman natutulog ka sa higaan, nagkakaroon ka ng knee jerk, parang nagkakaroon ka ng hypnic jerk na nabigla ka nagigising, tapos para ka mahuhulog na pala sa kama kaya ka nagising. Di ba? So, naantabayan naman yung sarili mo bago ka palang mahulog dun sa kama, nagising ka. Hypnic jerk ang tawag doon. Ganun din sa jeep, di ba? Yung parang nagkaka-hypnic jerk tayo, bago ka palang mahulog, nag-headbang na tayo para magising kasi pinoprotection na natin sarili natin na pa ano mangyari. Hypnic jerk yun, di ba? Pagtulog ka. And yung ganong klaseng instinct na yun, ang galing sa forefathers natin, na nag-pass down from one generation to the next hanggang sa atin. Isa yon sa mga survival ano natin, instincts natin. Yung mga forefathers natin before kasi, natutulog sila sa trees, sa taas, sa mga branches. So, yung mga, syempre, may mga hindi nakasurvive, no, namatay na yon, sila yung mahina doon sa ganong klaseng ability. So, yung mga nahulog doon for sure, naabutan na yon ng mismong mga predator. Kung hindi man, dahil sobrang taas, namatay na sila. Syempre, dahil namatay na sila, kasi nga hindi sila nag-survive doon, hindi na yun magpa-pass down pa. Yung mga nag-pass down from one generation to the next, yun yung mga laging nagigising. Yung nakaka-survive, di ba? Nakakatulog dun sa puno na yun. Hindi sila nahuhulog kasi mataas yung instinct nila, kaya nila ma-protect yung self nila. Nagigising sila bago pa lang sila mahulog. So ngayon, yun yung ganong survival skill na nakatulong all throughout the years. Hanggang ngayon nag-pass down sa atin kahit wala tayo sa mga puno, di ba? Galing. So ganun yung idea ng natural selection. Malalalim pa siya. Madidiscuss ko yun kung ako yung magiging teacher ninyo sa theory of personality, yung kay David Buss na theory, yung evolutionary psychology. Yun. Madidiscuss ko sa inyo yung history ng evolution, paano siya nag-a-apply sa atin, kung ano yung mga desirable characteristics ng isang tao, bakit yun yung makikita mong mga traits na nakikita natin ngayon na desirable, kasi yun, may ganong mga explanation because of evolution. So, na-share natin si Darwin dito kasi malaki yung contribution din niya sa psychology. Ayan. And then, of course, ito yung mga sample lang ng mga ginagawa ng mga comparative psychologists to assess the animal intelligence. Ayan. So, kaya may mga example tayo ng ganyan. Kay Thorndike, may ganyan din siyang ano, no, mga experiments. Kay Skinner din, may Skinner box na tinatawag, ginamit din niya yung rats para mas maintindihan yung mismong behavior ng rats na pwede ma-generalize sa human. Ganun din sa mga animals, di ba? Yan, halimbawa yung sa food, tapos dito, paano niya kukunin yun? Siyempre, pag titignan natin kung paano, kung gagamitin ba nila yung approach, sa tatalon ba sila doon. So, yan, yung mga ganyan example na mga mukha siyang simple problem, pero pinag-aaralan siya kasi tinitignan natin particularly saan at paano nila yung ginawa. And then, somehow, magkakaroon din tayo ng observation sa humans, di ba? At marami pang iba. So in terms of measuring human intelligence, dyan din na-develop yun eventually. Nakikita nyo nag-increase na, di ba? Nagde-develop na unti-unti. From simple na pag-aaralan mo yung mismo experience mo, na eventually ginawa natin, nagkaroon tayo ng animal behavior, di ba? Tapos gina-generalize siya. Hanggang sa kay Charles Darwin, nagamit yung mismo mga concepts na to understand yung intelligence ng animals. Hanggang sa okay, baka pwede natin apply to understand yung human intelligence. Yan, we have Francis Galton na. Ayan. So, si Francis Galton, yan, was among the first to try to measure intelligence and to ask whether intellectual variations were based on heredity. And of course, nandiyan din si Alfred Binet, yung ginagamit ngayon na intelligence at mahal na intelligence test kay Alfred Binet yan. Yung Stanford Binet, kasama niya din si sa Stanford Binet kasi kinonsider din natin yung mismong, alam ko yung University of ano sa Stanford. Ayan. So, si Alfred Binet. So, isa sa mga unang gumamit ng intelligence test. And then we have behaviorism. So, nag-rise din yung behaviorism. So, yung functionalism na yon tapos yung intelligence, magkakasama sila halos, no? So, yung kung paano nagpa-function yung brain. So, particularly, ganito yung impact niya sa behavior and all that functionalism siya. So, eventually, nag-rise din yung mga behaviorism. Ano ba yung mga behaviorists? Yung mga behaviorists, a systematic study of behavior and experience by trying to manipulate your environment. Sa mga behaviorists, sinasabi nila na yung mga bagay na hindi mo totally ma-observe, huwag na natin pag-aralan. No? Or parang, hindi naman nila nire-reject yung idea, but
as much as possible, kung gusto natin maging objective sa psychology, kung ano lang yung observable, doon lang tayo manggagaling, no? Kapag hindi yan observable, mahirap siya kasi i-measure, mahirap siya maintindihan. So, ang suggestion nila, kung ano yung pinaka-observable, yun yung maganda na pag-aralan natin, no? So, si John Watson, isa yan sa pinakauna na behaviorist, founder ng behaviorism siya. At meron siyang mga ginawang mga experiments na kung i-consider na ngayon na yan unethical. So example na lang nito yung kay Little Albert. Si Little Albert, hindi ko na nailagay si Little Albert. Baby siya, tapos merong gong or cymbals na papatunugin na malakas, tapos i-observe yung bata kung magugulat siya. Actually, ina-associate yung tunog na yon doon sa response niya. Tapos titignan kung magkakaroon ba ng association yun doon sa kung ano yung pinepresent nila. Yung mga reinforcement, dyan din yan. Dyan din halos nakuha yung mga konsepto na yun. Kasi sa behaviorism kasi, kasama nila dyan halimbawa yung mga kilala tulad ng classical conditioning, katulad ng operant conditioning, dyan na nag-arise yan eh. Pero basically, nagfo-focus lang tayo ngayon sa pinaka-founder, kaya hindi na natin na-discuss yung mga part na yun. So, going back, yung pinaka-unethical na ginawa niya kay Little Albert, yung baby ginugulat nila kasi ina-associate yung tunog na yon sa pagpe-present ng mabalbon na object. So, eventually, nung present na lang nila yung mabalbon na object, pwedeng rat, pwedeng mga anything na feather. Yung bata, pag present na ngayon yung mismong object na ganun, nagugulat na siya. Kahit wala na yung symbols, nandun na yung gulat ng mismong bata. So, nag-induce sila ng fear sa baby. So, unethical. Oo. So, yun yung nangyari doon. Pero syempre, may mga point na kailangan ma-unlearn yun. Kaya naman din siyang ma-unlearn. So, pero unethical pa din siya kung titignan kasi nag-induce ka ng fear doon sa bata. Diba? So, yun yung mga example nun. Isa rin siya sa pinaka parang makukonsider ko na ambitious kasi isa sa mga quotes na hindi ko makakalimutan sa kanya yung parang give me a dozen of infants. And parang sinasabi niya, non-verbatim tong sinasabi ko, kaya daw niyang i-train yon para maging pulube, para maging doktor, para maging lawyer, using yung behaviorism. Kasi ang ginagawa nila, somehow, change nila environment, yung kung paano ma-shape yung behavior ng isang tao ay nakadepende dun sa kung ano yung mga nakikita natin sa environment. Siyempre, meron tayong mga criticism din pagdating sa behaviorism, 'di ba? Halimbawa, yung mga concept na okay, naniniwala naman ako na may influence yung mismong environment. Naniniwala ako doon. Pero paano natin mapapaliwanag yung mga tao na lumaki sila sa ganung klaseng environment pero hindi nangyari sa kanila na ma-shape sila ng environment na yon? Anong tawag doon? So, yun yung ganun yung mga question ng iba. So, sa kanila kasi, SR model, meaning stimulus, response. Stimulus, ito yung nakakapag-stimulate ng or nakakapag-elicit ng response. Meaning, kung meron nangyari, merong particular na response. So, SR model, stimulus response model. So, yung question ngayon kanina na raise ko, hindi nag-a-apply yung SR model. Paano yun? Ito yung stimulus, ito yung mga nangyari sa environment, pero bakit hindi siya, yung inaasahan nating response, hindi ganun yung nangyari. Hindi siya naging failure, hindi siya naging alcoholic, hindi siya naging someone na ine-expect natin na dapat maging ganun siya. Anong tawag doon? So, doon na nag-arise ngayon yung, okay, strong ang environment, sure, pero nakakalimutan natin meron in between ng stimulus at saka ng response. Nandito yung tinatawag na O, yung organism. Yung organism yung nagpa-process ng mismo mga nangyari dun sa environment bago siya magkaroon ng specific na response. Kaya totoo yun. Powerful yung environment, 'di ba? Ngayon na lang nangyari dito sa atin sa lipunan natin, 'di ba? Yung sinabi ko na Lucifer effect na mention ni Philip Zimbardo na lahat ng tao kahit sila ay mabuti, meron silang tendency na maging corrupt, 'di ba? Kapag inilagay siya sa sitwasyon na talaga yung sistema ay talagang nire-reinforce yung corruption. Pwede siyang makorrupt ng isang sistema. Ganun ka-powerful yung environment. Pero, meron tayong organism. May mga tao na kahit ganun yung nangyari sa system nila, sinusubukan nilang baguhin yung environment na yun para magkaroon ng change. At na-observe natin ngayon yun, hindi na tayo pumapayag na tayo ay kinakain ng isang malaking sistema dahil nagsasuffer na tayo. So, may mga ganong tao, di ba? Na halimbawa, ginagawa natin yung mga twin studies din sa psychology.
twins sila, lumaki sila sa parehas na environment. Yung tatay, alcoholic, womanizer, etc. etc. Yung isang kapatid, halos naging katulad ng tatay, alcoholic, womanizer, naging ano, naging wala siya, 'di ba? Napariwara, in short, parang katulad ng tatay. Yung isa, ang nangyari sa kanya, nag-aral siya ng mabuti. Sinubukan niya na maging mabuting asawa or partner. Sinubukan niya magkaroon mula dun sa naranasan niya. So, paano nangyari yun? Same sila ng environment, pero isa naging okay, isa hindi. Kasi hindi natin tinake into account yung organism. So, powerful yung environment, pero meron tayong power din in terms of dun sa individual, kung paano niya pinoproseso yon. Nakatulong ba yung behaviorism to understand human behavior? Yes. Meron ba siyang criticism? Yes. And okay lang din naman yun kahit may mga criticism tayo sa mga ginagawa natin. So kaya, nag-arise din dito yung mga studies of learning. Um, Hindi ko na isama pala dito, no? Kasi meron pa tayong tinatawag na associationism, cognitivism, yon. So, sama ko na lang since na-mention ko na dito yung studies of learning, yun, yung associationism, lumabas na din yung cognitivism, yung O na na-mention ko, cognitive yon, yung processing. So, kaya lumabas yung mga cognitive. O, kaya may mga times, may encounter sa book, cognitive behavioral, pinagsama na siya. Kasi tinitake into account mo yung environment, tinitake into account mo din yung cognitive or yung cognition ng isang tao. And na yan, lalabas na din yung mga studies of learning, associationism, etc. So, mabilisan lang yung mga paliwanag natin, ano? So, kasi gusto lang natin ma-appreciate kung paano na yung then and now ng psychology. So, from Freud to modern clinical psychology, of course, mas ano na ngayon, mas marami na tayong ma-observe na kumbaga nag-flourish na yung mismong modern clinical psychology and psychology in general. Marami na tayong mga divisions or mga kumbaga parang specific areas ng psychology na nagpapaliwanag ng human behavior. Hindi na tayo basta clinical psychology na lang. Meron tayong industrial organizational psychology. We have assessment psychology. We also have educational psychology, counseling psychology. May iba political psychology pa nga pero wala dito sa Pilipinas. Media psychology, wala din dito sa Pilipinas. Meron na tayo ngayong mga special interest group like LGBT psychology to understand yung complexity ng human behavior at saka ng sexuality at marami pang iba. So ngayon, hindi na ngayon ka limited yung mismong mga pagtatanong natin pagdating sa human behavior o kung paano natin siya maintindihan. Napakaraming paraan. At na-revolutionize na natin yung mismong iba't ibang paraan kung paano maunawaan yung human behavior, no? Ayun. So in terms of in terms of psych, syempre yung recent trends natin, marami tayong research. Oo. So may mga basic research, applied research. Syempre pag basic research, theoretical knowledge yung ating nagiging approach dyan, applied research. Of course, susubukan natin sagutin kagad yung mga practical problems. Lahat naman yan, magkasama naman yan, no? Ginagawa naman natin yan all together. So, again, sa recent trends, may kita natin dito yung na-mention ko kaninang dalawa. Tapos ito yung ilan sa mga organization na pwede niyong i-check at pwede niyong tingnan yung mga website para magkaroon kayo ng idea. Ayan. Halimbawa, ito sa Pamasangsamahan sa Psikolohiya ng Pilipino, makakita kayo, ma-access niyo for free yung Diwa Journal, yung mga research, oo, pagdating sa Philippine psychology. Sa PAP naman, makikita natin dito mga position statements or stance ng isang psychologist sa certain issues na makikita natin sa Philippines. Oo. Like halimbawa, yung perspective natin sa lowering criminal responsibility sa bata, nag-agree ba tayo dun bilang psychologist? Sabi natin, present natin yung evidence, it's a no. Hindi siya po pwedeng ibaba. Pagdating doon sa upholding the rights of SOGI, meron din tayong stance dyan. Meron din tayong stance sa drugs, no? Et cetera, et cetera. So, pwede niyo i-search yun para makita ninyo kung ano yung perspective natin bilang psychologist sa certain issues. Ito ang clear sa atin. Ang clear sa atin bilang mga psych majors ay kailangan maging social movers din tayo. Hindi tayo basta na nakafocus lang doon sa kung sino yung patient natin at nakakulong lang tayo sa loob ng kwarto. Nasa labas din tayo. Pwede rin tayong sumama sa lansangan. Pwede tayong magkaroon ng stance natin para magkaroon ng isang malaking systemic change. Bahagi tayo doon. So, nakakapagtaka lalo, no, para sa akin, sobrang weird yun kapag psych major ka pero sinusuportahan mo yung mga tao na nakakapag-harm sa mga
iba pang tao, lalo na sa marginalized community. So, sana, yun, kahit papaano, na open kayo na napakadami pala nating nagawa na, dami ng umusbong na mga parang areas ng psych, and hopefully makita ninyo yung posisyon ninyo kung saan kayo mas mag involve, clinical ba, counseling ba, assessment ba, IO ba, etc. So, yun. Yan yung ano natin, yan yung ating, yan ang ating psych, yan yung ating current na situation. So, hopefully medyo na-inspire kayo ng konti dun sa kung anong pinanggalingan natin, ano ba tayo then and now.